Wow! Nakita mo ba yon? Ang ganda ng Wankata. Ang dami nagaganda ang babae dito. Parang ito na talaga ang lugar para sa akin. Umiral na naman ang pagiging maloko mo sa babae. Maayos ka. Nakakaya sa birhen ng Peñafrancia. Nandito tayo para tumulong kung sakaling may mahilo o kaya may maipit ng nagsisiksikan ng mga tao, hindi ang mga babae. Nako, umiral na naman yung pagiging impo mo, Lolo Ver. Ikaw ang umayos. Baka mamaya kung anong daon na naman ang nasa bulsa mo. Tandaan mo, pakantlong tapon na to sa'yo. Hindi ko nalilimutan yun. Dapat lang, no? Pati tuloy ako, napapatapon dito sa Naga. Hi, Miss Beautiful. I'm Sen, and you are? Kita tayo mamaya, abangan kita ha. Ayos. Di na malamig ang aking gabi mamaya. Gusto mo, ikuha din kita na makakasama, Ber. Kalokohan mo, Arsenio. Kung hindi mo pinakailaman yung pakakasalan ng anak ng administrador natin, hindi ka mapapatapon dito. Hoy, Oliver! Hindi ako lumalapit sa babaeng yon. Siya ang dikit ng dikit sa akin. Abay, palay na, lumalapit sa manok, no? Bakit hindi ko pa tutukain? Abay, mag-iilis ang tandang na to, no? Alam mo yung ugali at pananalita mo. Para kang hindi doktor. Tatalunin mo mga tambay sa kanto. Matontoits. Papatay mo ba ako? Maton pala. Konting palo sa sikmura, panay ubukan eh. Wala kasing gulatan. Diyos ko po, nag-iba ang tulay. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon. Pangatlong Sabado ng buwan, September 16, 1977. Masayang ipinagdiriwang ng mga tao ang araw ng kanilang debotong berhen ng Peñafrancia. Bigla na lang napuno ng sigawan ang paligid, kasabay ng langit-ngit ng naputol na tulay ng kolgante. Hanggang ngayon ay malinaw pa sa isipan ko ang nakabibingi at nakakikilabot na hiyaw na mga tao habang humihingi sila ng saklolo. Pero hindi ang bangungot na yun ang nagbigay ng bilyete or ticket ko sa mental hospital, kundi ang pag-ibig ko para sa isang babae na nakilala ko nang ipatapon ako sa Zamboanga del Sur ng administrator ng aming ospital. Dear Aswang Diaries and Madam Venus, ako po si Oliver. Tawagin niyo na lang akong Ver. Dati akong lisensyadong doktor. Kalaunan ay nakulong ako sa isang mental institution ng 2 dekada. At ngayon ay namumuhay bilang isang manggagamot. Maaari niyo din akong tawaging isang albularyo kung gusto niyo. Ito ang aking kwento. Nagsimula ang lahat nung ipalipat ako sa Zamboanga. Huwag niyo po masyadong galawin ng galawin para magdire-diretso na yung pagsasara ng sugat. Magpalaga rin po kayo ng talbos ng kamote para makabawi kayo sa nawalang dugo. Mas mainam po yun kaysa sa iron supplements. Kanina pa kita hinahanap, Ber ah. Nandito ka lang pala. Oh, Sen, bakit? Ano meron? May sinugod na naman ba? Oh, ano yung papel na kanina mo pa pinapalo sa kamay mo? Ber, kaninang umaga pa ito bumaba sa mesa mo. Simula sa 26, sa Zamboanga del Sur ka na daw madidestino. Ito, basahin mo. Ano pa nga ba magagawa ko? Lipat daw eh. E di lumipat. Papasikaso ko ng kay Mang Andy yung mga gamit ko. Ay nako, sinabi ko naman sa'yo, tigil-tigilan mo na yung paghahalo mo ng mga albularyo at pagdodoktor. Yan tuloy, binabato ka na naman. Parang wala kasing natututunan nung unang tapon mo eh. Nakadestino pa tayong pareho sa Maynila, ganyan ka na. Hindi ako nag-aalbularyo. Alam ko ang pinagkaiba ng espiritual sa siyensya. Nagbibigay lang naman ako ng natural na alternatibo para hindi maluto sa gamot yung katawan ng pasyente, no? Pero hindi yun ang kalakaran dito. Hindi nga. At lalong hindi maunawain ng mga kasamahan natin sa mga bagay na labas sa ating nakasanayang aral. Kundangan ka na naman kasi, Ver eh. Ewan ko ba sa'yo? O paano? Iwan mo na ako nito. Mamimiss kita. Gunggong, magkikita pa tayo, no? Tigil-tigil mo kaya, kadramahan mo. Sa tingin ko, baka may magandang dulot din to para sa'yo. Ano yan? Pakonsuelo? Uy, di ah. Nabanggit mo sa akin minsan na may lahing Jelian yung tatay mo. Jibilian. Ayun. Ano ba yun? Di ba mga taga Zamboanga yun?
Baka makakita ka ng magtuturo sa'yo. Pagbalik mo sa Maynila, may magic ka na. Puro kakalokohan. Ginawa mo pang salamangkero mga jibilyan. Isang marangal na katungkulan yun, no? Sabi ng airpods ko, silbing tagapayo ng mga dato at mga pinuno ng tribo ang mga jibilyan. Kaya rin nilang pumuksa ng aswang. Kung gano'n, mag-iingat ka. Nararamdaman daw ng mga aswang ang kalaban nila. Baka kapag makita ka doon, pabalitaan ko na lang, nilapa ka na. Hindi yon malayong mangyari. Lalo't ang pinagtapunang lugar sa akin ay isang puok na ayon kay Airpods ay hinihinalang may mga talon. Ayon sa kanya, ang mga talon ay kalabang mortal ng Gebelian. Bigla ay parang gusto kong magmakaawa sa mga boss ko. Pero naisip ko, wala naman akong ginawang masama. Tumulong lang ako sa tao. Kung mali para sa kanila ang pagtulong, di bali nang mapatapon ako habang buhay. Mga Andy, kayo na po ba yan? Oo, kakarating ko lang. Yung telegrama para kay Mama. Naipadala niyo na po ba? Oo, bumili na rin ako ng mga bagay-bagay na sa tingin ko kakailanganin natin. Natin? Mang Andy, hindi ko kayo isasama sa Zamboanga. Sapat na pong sumama kayo dito sa Naga. Hindi ko rin po alam kung ano magiging lagay ko ron eh. Ayoko na po kayong pahirapan pa. Well, kahit ano pang sabihin mo, sasamahan kita. Nangako ako kay Conrad na babantayan ko kayo ng mama mo. Sukdo lang gamitin ko ang sarili kong pera. Salamat Mang Andy. Di niyo naman kami tungkulin ni Mama pero inaalagaan niyo pa rin kami. Ako, si Marita at ang ama mo ay para na rin magkakapatid. Para na rin din kitang anak. Isa pa kahit abutin ako ng habang buhay, hindi ko masusuklian ang kabutihan ng ama mo sa akin. Maging ang kasalanan ko sa inyong mag-ina. Mang Andy, ilang beses na namin sinabi sa inyo ni Mama, hindi niyo po kasalanan ang nangyari kay... kung talagang ayos lang po sa inyo na sumama sa akin, sige. Pero kung halimbawa, may hihirapan kayo, huwag kayo mahihiya na magsabi sa akin, ha? Hapon ng September 22, 1977, Biyernes. Nakarating kami sa Zamboanga. Bulong-bulungan ng mga tao ang pagdedeklara ni McCoy ng martial law. Sakay kami ng lumang army truck. Pinagdetour kami dahil sarado na ang mga daan. Larawan ng pagkabagabag ang mga kasama ko sa sasakyan. Si Mang Andy naman ay panay na ang bulong ng panalangin. Akala ko kaya sila ganon ay dahil sa gulo. Hindi pala. Lumabog na ng tuluyan ng araw. Kagabihin kami nito. Mang Andy, ayos lang po ba kayo? Oh, ayos naman ako, Ver. Bakit? Parang napapansin ko pa balisa kayo eh. Kahit yung iba natin kasama sa sasakyan, kitang-kita sa mata yung pag-aalala. Dahil po ba sa balitang martial law? Kung yun ang dahilan, palagay ko ay tatawanan lang ng mga yan. Ano po bang problema? Marami daw nadali ng aswang dito sa daan na to. Oh? Kaya nga nakikiusap sana kanina ang driver natin. Kung maaari sa kabilang daan tayo, ang kaso naman ay binabakuran daw ng mga makakaliwa. Kaya dito tayo sa liblib na daan pupunta. Pero kanina lang parang narinig ko na pumayag yung bantay na magdiretso lang tayo. Huwag niyong sabihin na yung malaking hawlan na nasa dulo nitong truck balak nilang hulihin yung aswang. Parang gano'n na nga ang intindi ko sa mga bulungan ng mga kasama natin. Abay, ano yun? Naku, Ver, ito ang bawa. Ilagay mo sa bulsa mo. Bakit ho? Ano hong binubulong sa inyo ng katabi niyo? Palagay daw nila, inaatake tayo ng aswa. Pagkasabi ni Mang Andy ng ganon, naramdaman kong parang bumaliktad ang mundo ko. Tumumba pala ang aming sasakyan at nagpagulong-gulong sa daan. Kasama ako sa malas na tumalsik, palabas ng army truck.
Natagpuan ko ang aking sarili na nasa madamo at mapunong lugar. Mahilo-hilo at nangangalos akong tumayo mula sa aking pagkakatihaya at sinuyod ng tingin ang liblib na aking kinatalsikan. Aray ko, nasan ba ako? Teka, nabalian ba ako? Sa tingin ko ayos naman ako. Nasaan na ba mga kasamahan ko? Dito! Nandito ako! Anong klaseng iyo yun? Nakakapangilabot naman. Aso ba yun? Hindi, walang asong ganun. Hindi ako maaari magkamali sa iyong talon. Absconde mi amalo, sa lahat ng espiritu, engkanto at elementong nakaririnig sa akin. Itago niyo po ako sa impaktong nagbabanta sa akin. Isa yung talon dahil sa anyong malaaso, ang ulo na parang sa tao. Agad akong umusal ng Latin na turo ni Airpods. Pagkatapos nun, ay nanakbo ako ng hindi lumilingon. Dahil sabi ni Airpods, kapag lumingon, nababasag ang tagabulag na dala ng pangungusa. Halos mapugutan ako ng hininga, pero hindi ako huminto sa pananakbo. Ang tanging naging pagkakamali ko ay tumigil ako nang marinig ko ang boses ni Mang Andy. Val! Nasaan ka? Sumagot ka! Sa mga Andy yun. Dito mga Andy! Nandito ako! Ah! May kung anong puwersa ang bumundol sa akin. Pagulong-gulong akong tumalsik. Tumigil lang ang paggulong ko nang tumama ako sa puno. Sa nanlalabo kong ulirat, narinig ko ang papalapit na mabangis na ungol. Ito na yata ang katapusan ko. Naku po. Hoy! Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong lambatin yan! Sinabi na pabayaan na lang ninyo. Huwag ninyong huliin! Masasalot kayo! Mga Andy, anong ginagawa nila? Hinuhuli yung hayop na umatake sa inyo. Sinubukan ko silang pigilin sa pagsasabing iyon ang aswa. Pero sa halip na matakot, lalo pa silang sumidhi ang kagustuhan nilang hulihin yon. Hindi nila dapat ulihin ang asong yun. Magkakandasalot-salot sila. Muli ay nasa biyahe na kami. Swerteng nayupi lang ang ilang bahagi ng lumang army truck na aming sinasakyan at hindi nadamay ang makina. Masayang nagbubulungan ang mga promotor ng paghuli sa nilalang na nasa hawla. Nakasalukuyang nakatitig sa akin na mga sandaling yon. Bakas ang galit sa mga mata nun na animoy nagbabaga sa pagkapula. Nung marinig kong may inubo, kinutuban ako ng masama. Mga Andy, gaano pa raw po katagal ang biyahe? May kalahating oras pa daw o higit pa. Nagsisimula na. Naku, nalintik ka na. Mukhang nag-uumpisa na ang mga salot ng aswang na yan. Naku po, may sumuko ng dugo. Dito maaaring magpatuloy. Kapag walang kumilos, mauunang mamamatay ang mga sakay nitong army truck bago pa natin marating ang ating destinasyon. Anong gagawin mo? Maupo ka rito. Huwag ka na manghialam, baka mamaya saktan ka nila. Muli sa kinauupuan ko ay tumayo ako at paese-ese na nilapitan ang hawla. Narinig ko ang sigawan ng ilang kasakay namin pero hindi ko sila pinansin. Dalawa lang ang pwedeng gawin kapag nakakita ng talon. Patayin o takbuhan. Masama yung hinuhuli dahil nagdadala yon ng salot. Umusal ako ng proteksyon at walang pag-aalinlangan kong binuksan ang hawla.
Ganyan man ang anyo mo. Ba't kung nakakaintindi ka pa rin ng salitang tao, kaya makinig ka. Dalawa lang ang pamimilian mo. Ang umalis ang di nananakit o pupuksain kita. Siguro naman, ramdam mo ang dugong nananalitay sa akin. Ang dugo ng mga may kakayaang tapusin kayong mga talon. Pagbukas ng hawlang to, nais ko tumalilis ka na. Ver! Huwag mo gawin yan! Alis na! Ama, dapat huwag ninyo saktan si Doc Ver. Iniligtas lamang niya kayo lahat sa salot na dala ng aswang na yon. Bitawan niyo ang pagkakakweli niyo sa kanya! Ayos lang mga Andy. Katulad ng sinabi niya, iniligtas ko lang kayo. Kung gustuin mo pa bang mauwi ang halimaw na yon, kapalit ng kaligtasan ng mga kasama mo. Pasalya akong binitawan ng lalaking nangwelyo sa akin at padabog na bumalik sa kanyang upuan. Si Mang Andy naman ay inalalayan ako. Ang mga dinapuan ng sakit ay aking binilinan na sumadya sa akin kinabukasan para malapatan ko ng lunas na naituro sa akin ng aking ama. Nang makasapit kami sa ospital, malalim na ang gabi. Tama lang ang naging desisyon ko na baulin ang mga gamit natin mula sa Naga. Aba, yung dumi naman dito. Parang sinadyang hindi asikasuhin. Suko ka na ba mga Andy? Pwede pa kayong umurong. Nandun pa ang army truck na nagatid sa atin. Iluloko mo ako, Nover. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako may tataboy. Sinabi ko naman sa'yo na hindi kita pababayaan. Paano na lang kung wala ako? Ikaw ang maglilinis ng napaka-alikabok na bahay na ito. Huwag na kayo magtampo mga Andy. Baka lang kako'y nahihirapan na kayo. Sa totoo lang po, sobra po yung pasasalamat ko sa inyo. Pang-ilang lipat ko na ba to? Pang-apat. Pero iyan pa rin kayo. Hindi ako iniiwan. Kaya tama na yung hiya-hiya na yan. Kahit pa sa dulo ng mundo makakasama mo ko. Alam mo, mabuti pa maglinis ka na ng katawan mo. Pagkatapos ay titignan natin yung mga galos at pasa mo. Sige po. Kinabukasan, September 23, 1972. Kasabay ng paggising ko sa nangingirot na katawan, nagdeklara ng martial law si McCoy. Habang abala ang mga militar, bahad din ang sinusugod sa ospital. Nakakapagod. Pero mas lamang ang lungkot dahil karamihan sa sinusugod sa amin ay biktima ng torture at nauuwi sa pagkasawi. Pakiramdam ko, isa akong walang silbing doktor. Isang konsolasyon ko ay yung nakakatulong ako sa natural na panggagamot. Naihatid ko na si Aling Nena. Siya ang huling pasyente mo na nabiktima ng salot ng sanin ng talon. Mabuti naman kung ganun. Kakaawa ang isang yun. Nadamay lang. Natutuwa naman ako't nagagamit mo ang turo ng iyong ama. At mukhang nakakita ka ng silbi sa lugar na ito. Pinapaalala ko lang na mag-ingat ka. Hindi ko nalilimutan, Mang Andy. Hindi tulad sa syudad ang probinsya. Sa syudad, pagalit at patapon lang ang makukuha mo sa di pangkaraniwang kaalaman mo. Pero sa ganitong lugar, maaaring makaakit ka ng mga di pangkaraniwang kaalaman. Huwag po kayo mag-alala. Mag-iingat po ako. Hindi po mangyayari sa akin ang nangyari kay Papa. Lumipas ang isang linggo. Huling araw ng September, araw ng Sabado. Sinalubong ako ng isang sulat mula sa aking airmats. Ipinapaalala nun sa akin ang kamangmangan ko sa katotohanan ng buhay at sa mga peligro na maaaring dumating sa akin dahil sa mga desisyon ko at mga pinagagagawa.
Mahangin nga rito sa likod ng ospital, ano? Tahimik din. Kaya pala gustong-gusto mong dito titigil. Tinatawag na ba ako, Mang Andy? Hindi, pero ito ang sulat mula sa mama mo. Sa tingin ko, gugustuhin mong basahin yan ng mag-isa. Bakit naman? Sagot yan ng mama mo sa telegrama mo. Patapos mong sabihin sa kanya na lilipat na naman sa pang-apat na pagkakataon ng destino mo. At dahil mukhang ekspresyon yan, mukhang hindi siya makapaghintay na ipaabot yan sa'yo at sabihin niya. Iiling-iling akong sinundan ng tingin ang papalayong likod ni Mang Andy. Kinakabahan ako na buksan ang sulat at binaha ako ng mga salita ni Mama. Parang naririnig ko ang boses niya habang binabasa ko ang sulat niya. Mahal kong Ver, hindi na kita kukumustahin. Alam kong abala na naman kayo ni Andy sa pag-aal sa balutan. Tama ka doon, Mama. Pero nais kong iparating sa'yo na nag-aalala ko. Nabanggit ni Andy sa telegrama na ginagamit mo raw ang kaalaman ng ama mo sa panggagamot para makatulong sa iba. Inaasahan ko na to. Masaya akong nakakatulong ka. Pero anak, huwag mo sanang kalimutan na ang kaalamang yan ang nagdala sa ama mo at kay Andy sa kapahamakan. Hindi ko nalilimutan, Mama. Awang-awa rin ako kay Andy na hanggang ngayon ay sinisisi ang kanyang sarili sa nangyari. Lagi ko naman po sinasabi sa kanya na hindi natin siya sinisisi. Ngayon nga sa probinsya ka ng pinanggalingan ng pamilya ng ama mo. Hiling kong maghinay-hinay ka sa paggamit ng kaalamang minana mo sa kanya. Baka makaakit ka ng masamang puwersa. Mama. Anak, hindi ko nakakayanin kung pati ikaw ay mawawala sa akin. Napakasakit nang iuwi ang ama mo na wala ng buhay. Alam ko. Pangako, mag-iingat po ako. Anak, tandaan mo, sa bawat kapangyarihang ating hawak, may kaakibat na responsibilidad at kabayaran yan. Maging sa normal na bahagdan o usaping espiritual, lalo na sa espiritual. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalala ni Mama sa akin. Doon ko napagtanto na hindi ko na inisip kung anong nararamdaman niya sa tuwing ipapatapon ako, na sa bawat patapon, palayo ako ng palayo. Isa akong masamang anak na nagdala ng labis na alalahanin sa kanyang ina. Pero ang lungkot na yon, napalitan ng pagkabigla dahil sa huling linya ng sulat ni Mama. At para makasigurado ako na mag-iingat ka at hindi mo masyadong pahihirapan si Andy. Susundan kita dyan sa Zamboanga del Sur. Ha? Pakiramdam ko noon, isa kong teenager na pilyo na dadayuhin ng magulang sa university campus. Parang dorm raid. Hindi naman siya agad dumating. Mga siguro inabot ng isang buwan bago pa niya ako nasundan. Pero ang mga sumunod na pangyayari bago dumating si Mama ay sumubok sa tatag ko kung tuluyan ko bang tatalikuran ang kaalamang ipinamana sa akin ni Papa. Ganito ang nangyari. Gabi ng October 5, 1972. Huwebes. Bukas yan. Oh, Mang Andy. Oh, Ver. Malalim na ang gabi ha. Sabi ng nurse, hindi ka raw nila nakita kumain ng tanghalian. Naging abala lang po. Kanina ka pa raw 7:00 sa tabi ng pasyente na yan ha. Sinugod po siya dito bandang 5:00 ng hapon. Tatagpuan po siyang lulutang-lutang at walang malay sa ilog. Sinisigurado ko lang po na ayos ang lagay niya, na walang tubig na pumasok sa baga niya. Bantay nga lang ba? Bakit parang hindi umaalis ang titig mo? Di yata nakakita ka ng babaeng gugustuhin mo ha. Si Mang Andy naman oh. Hindi sa nangingialam ako pero bago ka sana magkagusto, kilalanin mo muna ng gusto ang gugustuhin mo. Huwag po kayo mag-alala, humahanga lang ako.
Sino bang hindi? Sa ganyang kaamong muka. Nagpapaalala lang. Salamat po. Ano po ba yung dala nyo? Nagluto ako ng bulala. Tinapangan ko ang timpla ng luya. Alam kong paborito mo ang ganon. Kainin mo na hanggat mainit-init pa. Saluhan nyo na po ako. Tulog naman po itong pasyente. Hindi na. Pabalik na ako. May mga binilad akong damit na kasabay nun ay ikobre kama. Kung wala ka namang iuutos, mabuti pang asikasuhin mo na ang mga yon at ang hindi mga moy. Oh, wag po kayo masyadong magpakapagod mga Andy ha. Kumuha na lang po kayo na maglalaba. Kapag nakakita ako, sasabihin ko kaagad sa'yo. Pero sa ngayon, hayaan mo na muna akong mag-asikaso ng lahat sa bahay. Hindi ko kaya ipagkatiwala sa iba ang paglilinis at paglalaba. Bahala kayo. Kainin mo na yung mga pagkain. Huwag mo hayaang lumabig ha. Patiwalayan mo na ng tingin ang isang yan. Baka mamaya malusaw. Paghanga? Siguro mas tamang sabihing naakit. Ang amo ng mukha niya. Maliit lang yon na may matangos na ilong. Manipis na labi na kulay rosas. Malamanika na talukap ng mata. At kilay na parang iginuhit ng isang pintor. Pag-alis ni Mang Andy, naupo ulit ako sa tabi ng higaan noong babae at minasdan ang pagtulog niya. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising ako sa nagsisisigaw na lalaki. Nakatulog pala ako. Oh, asan yung pasyenteng binabantayan ko? Ilabas niyo ang babae niyan! Hindi pa siya namatay sa pagkalunod niya. Pwes, ako na ang tatapos sa kanya. May ganti ko man lang ang aking si Dina. Sino yung nagsisigaw? Parang sa harap ng ospital nang gagaling. Teka, malabas nga. Naku po, hindi po na mga tao sa harapan ng ospital. Manong, kumalma po kayo. Natatakot na po yung mga nurse namin. Isa pa, pinagpipiyasa na po kayo ng mga tao. Tayo pong mag-usap. Mag-usap! Tarantado! Sino ka ba, lente ka? Hindi madadaan sa usap ang galit at sakit ng damdamin ko. Ilabas niyo ang impaktang yan! Huwag po kayong sumigaw. Ayun po, yung lalaking yun ang nanuntok ng doktor. Nanggugulo po sa ospital. Mabuti na lang at nakatawag agad ng autoridad si Mang Andy. Napag-alaman na ang nagwawalang lalaki ay kilala bilang Mang Teroy. Isa siyang maghahalaman na namatayan ng anak. Isang aswang ang hinihinalang may gawa at naniniwala siyang yung pasyente namin na babae ang aswang. Matapos ang gulo at mabitbit ng autoridad si Mang Teroy, dinala ako ni Mang Andy sa paborito kong tambayan, ang likod ng ospital. Nasa na nga pala ang pasyente na yon? Hindi ko na po alam, Mang Andy. Ang totoo po niyan, napaidli po ako sa pagbabantay. Nang mamulat po ako, wala siya. Ayos na yung kama. Hindi ba't kailangan ng pirma ng doktor para makalabas ng ospital ang pasyente? Baka nagpupumilit umalis o pumuslit eh. Sana lang po talaga ayos siya. Mang Andy, anong tinitignan niyo? Yung bintana katapat natin ay yung bintana ng kwartong inuko pa ng babae kagabi. Tama kayo, yan nga yun. Teka, saan po kayo pupunta? Uy, Mang Andy! Para kunin ito. Ha? Yan yung binalutan na iniwanan niyo kagabi. Pero bakit nandun? Hindi ko alam. Sigurado akong hindi mo naman itatapon ang hinihanda kong pagkain, hindi ba? Hindi talaga. Dahil pinalaki ako sa paniniwala na masama ang mag-aksaya ng grasya. Pero sino ang nagtapon ng bulanglang na dinala ni Mang Andy sa akin noong gabi? Hindi ko alam. Pagsapit ng gabi, hindi ulit ako nakauwi sa tinutuluyan naming bahay ni Mang Andy dahil binahana naman ang ospital ng mga pasyente. Akin ang gasa.
Tapos na ang paglilinis ng sugat ito. Nurse Jenny, tawagan mo si Doc Ann. Sabihin mo kailangan ng pedya ngayon dito. Nurse Tess, kung maayos na yung lagay ni Patient Cruz, simulan mo na yung pagsusuri ha. Para bukas ng umaga, pwede na natin basahin yung mga resulta. Doc Jamie, ikaw nang bahala rito ha. Maayos na yung karamihan sa kanila. Pagbibigay na lang ng silid ang kailangan. Yung nasa may dulo, hindi bibigyan ng kwarto. Kukunin daw ang mga yun ng militar. Nakalapas din. Nasaan na kaya si Mang Andy? Parang nahuli siya ngayon Manong! Kapag dumating si Mang Andy, pakisabi, nandun ako sa aking opisina ha. Pagpasok ko sa aking opisina, agad akong nilamon ng antok. Pero agad din akong nagising nang maalimpungatan ako sa kalabog na nanggaling sa salaming bintana. Sinalubong ang aking paningin ng dalawang pulang-pulang mata na animoy nagbabaga at mabalahibong kamay na parang nabali at namalina ng paling ang nakita ko. Iginuguhit noon ang kukong mahaba sa salaming bintana. Kinalma ko ang aking sarili at nagsimulang bumigkas ng proteksyon nang biglang... Ano yun? Ikaw? Tanda kita. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo ako saktan? Sige, lapit. Makukuha mo hinahanap mo. Hindi mo ako makakain nang hindi ka makakatanggap ng kahit kaunting sakit. Per, nagdala ako na Bakit ganyan ang itsura mo? Anong nangyari dito? Nagkaganyan ang mga gamit mo. Nakatumba pa ang silya mo. Nakipag-away ka ba? Hindi ho. Nalimpungatan lang po ako. May dumalaw po sa akin eh. Sino? Hindi sino, kundi ano. Ha? Yung nakasama natin sa army truck. Mukhang nagpaparamdam. Baka hindi na siyan sa ginawa kong pagpapalaya sa kanya. Nandiyan kanina sa bintana at nakasilip. Minamasdan siguro yung pagtulog ko. Naku po, mag-iingat ka, Fe. Ito na nga ba ang sinasabi at pinapaalala namin ng mama mo? Nararamdaman na nila siguro ang karunungang ipinasa sa iyo ni Conrad na ama mo. Siguro nga ho. Hindi na nagpakita pa ulit ang aswang sa akin. Lumipas ang mahigit 1 linggo. October 13, 1972 na. Gabi ng Biyernes. Katatapos lang ng pagbaha ng pasyente. Nagpapahinga ako sa harapan ng ospital at ninanamnam ang malamig na hangin ng gabi. Nang makita ko ulit ang magandang pasyente na basta na lang umalis nang hindi nagpapaalam. Palinga-linga siya na parang may hinahanap. Kaya nagdesisyon ako na lapitan siya. Magandang gabi, miss. Ano may tutulong namin sa'yo? Hindi. Kasi... Sorry. Hindi kita pinagtatawanan ha. Naalala ko lang sa'yo yung sarili ko nung unang punta ko sa ospital bilang bagong doktor. Panay yung utal ko. Alam mo ba kung ano ginawa ko? Hindi. Anong ginawa mo? Huminga ako ng malalim at dahan-dahan. 3 beses kong inulit yon. Kumalma ako. Yan. Ganyan nga. Nautal ka na din. Kagaya nga ng sinabi ko, epektibo, di ba? Nawala yung utal mo. Oo, salamat. Kumalma ako. Doktor ka ba dito? Kung sabihin ko bang tagalinis ako rito, maniniwala ka. Masyadong edukado ang boses mo para maging isang normal na trabahador. Oo, tama ka. Ako si Oliver. Isa akong doktor dito. Dr. Oliver, kung ganon. Ver na lang. Alisin mo na rin ang doktor. Sige, salamat. Hindi ka taga dito, ano? Dayo ka? Paano mo nasabi? Hindi ka ba natatakot na baka makulam ka o magayuma? Ibinigay mo agad sa akin ang totoo mong pangalan at buo pa. Hindi naman. Bakit? Ano bang problema? Pangalan lang naman yun eh. Makapangyarihan ang pangalan. Ang sino mang makaalam nito ay nagkakaroon ng kapangyarihan sa taong nalaman nila ang pangalan. Kaya ba hindi mo ibibigay ang pangalan mo? Iniisip mo mangkukulam ako at gagayumahin kita?
Hindi naman. Ako si Aleta. Ikinagagala kitang makilala. Nang magdaop ang palad naming dalawa, pakiramdam ko lumutang ako dahil sa saya. Pero sa pagtataka ko, ang likot ng mata niya parang lagi siyang may inaabangan o kaya'y kinakatakutang hindi ko maipaliwanag. Katulad ng naitanong ko kanina, may kailangan ka ba? May nararamdaman ka ba na kailangan ng agarang atensyon ng doktor? Matapos kaming magkakilala ni Aleta, napansin kong parang ang gaan ng pakiramdam ko. Napapangiti ako kapag naaalala ko siya. Sabi ng mga nurse na kasama namin sa ospital, naging doble ang sipag ko at ang sigla ng bawat galaw ko. Kapag oras na ng break time ko, pinupuntahan niya ako. Nag-uusap kami ng mga bagay-bagay na tungkol sa buhay. Ang simpleng paghanga, ang pagkahumaling ko sa kanya, unti-unting naging mas malalim. Gusto kitang ligawan ng seryosohan. Payag ka ba? Pero ilang araw pa lang tayo nagkakakilala. Hindi ba nabibigla ka lang? Kung ganun, sabihin mo sa akin. Mali ba ako na isiping may gusto ka sa akin? Nagustuhan mo lang ba ako dahil mukha akong may gusto sa'yo? Gusto kita. Pero kung sasabihin mo sa akin hindi mo ako gusto, hindi ko natutuloy yung panliligaw sa'yo. Pakukontento na lang ako na maging kaibigan mo. Gusto kita. Kaya lagi kitang nilalapitan. Dinadalaw dito sa ospital. At kaya palagi kitang inaabangan sa palengke. Pero wala akong balak na magpaligaw sa'yo. Sapat na ang ganito sa akin. Busted. Oo. Pero ikinatuwa ko na hindi niya tuluyang pinutol ang aming ugnayan. Aminado ako na umasa kong darating ang pagkakataon na gugustuhin niya ako sa parehong uri ng pagkagusto ko sa kanya. Nanatili akong masigla at puno ng inspirasyon dahil sa kanya. Ang biglaang pagiging masayahin ko ay pinansin ni Mang Andy. Hindi niya pinalampas na kausapin ako tungkol doon habang nanananghalian kami sa likod ng ospital. Plakado talaga mga Andy. Dahil ko pa yung kumain sa mamahaling kainan. Bakit kaya hindi kayo magtayo ng karinderya? Sigurado sisikat agad yun. Ay nako, huwag mo nga binibilog ang ulo ko't baka ko'y maniwala sa'yo. Amay ba ako? Sino ba ang babaeng bulong-bulungan ng mga nurse? Ang daming nakakapansin sa pag-iiba mo eh. Para ka raw naturo ka ng bitamina. Grabe naman sa bitamina. Di ba pwedeng masaya lang ako? O kaya inspirado? Yung babaeng binabantayan mo na magdamag ba ang dahilan? Yung si Aleta. Parang gano'n na nga po. Maliban sa pangalan niya, inalam mo lang ba ang tungkol sa pagkatao niya? Anong uri ng buhay ang meron siya? Si Mang Andy naman eh. Kung makatanong kayo, parang mamamanhi ka na ako kina Aleta. Wala pa namang ganun. Inspirado lang po itong binata ninyo. Well, alam mo naman ang katapatan ko ay nasa mama mo at nasa iyo, hindi ba? Uy, bakit bigla po kayo naging seryoso? Kinabahan tuloy ako. Hindi masama ang magsaya. At magkaroon ng pinapahalagahan. Pero gusto ko lang malaman mo na may kakaiba akong nakikita sa babaeng yon. Nakita ko siya minsan na sa palengke. Panayang iwas siya sa nagtitinda ng kalamansi at bawang. Hindi ko naman po binabaliwala ang paalala niyo, Mang Andy. Pero kung ano man po yung iniisip niyo, hindi ba siya yung nakita niyo para pangawakan natin yun? Malay natin kung may allergy siya sa bawang at kalamansi. Kasi may mga ganun tao eh. Ang sa akin ay paalala lang. Naalala mo pa ba yung bulang lang na nakita nating nakatapon sa likod ng ospital? Yung nasa tapat ng bintana ng kwarto na inukupa ng babaeng pasyente na sinasabi mo ay Aleta ang pangalan. Oo, natatandaan ko pa po yun. Ano po bang tungkol doon?
Pinagsabi sa akin na nakita daw nila na si Aleta ang nagtapon nun. Ano po? Kilala ko si Mang Andy mula pagkabata. Hindi niya ugali ang gumawa ng istorya, lalo na ang manira ng tao. Ginusto kong malaman ang totoo, kaya nagdesisyon ako na obserbahan si Aleta. Kaya naman, binalak ko na subukin siya nung magkita ulit kami. Ganito po ang nangyari, Madam Venus. Bandang tanghali ng October 20, 1972. Saktong 1 linggo mula noong huling nagkita kami ni Aleta. Tuloy, bukas yan. Upo kayo, saglit lang ha. At, Aleta? Ganyan ka pala kapag nagkiklinika. May naaral lang ako resulta, kaya hindi ko agad napansin. Ikaw pala yan. Upo ha. Hindi ba ako nakakaabala? Hindi no, kailanman hindi ka magiging abala sa akin. Lagi ako may oras para sa'yo. Kaya anong may paglilingkod ko sa'yo? Galing ako dito ng isang araw. May doktor na tumingin sa akin. Ibinigay niya sa akin ang papel na to. Tapos, kinuhanan ako ng dugo at ginawa ng ilang pagsusuri. Hinala niya anemic eh. Anemic? Kulang sa dugo, maputla, ganun. May basihan naman talaga ang kasamahan kong doktor na maghinala na anemic siya. Mukha siyang masasakitin, pero masigla, maputi siya. At kapag tinamaan ng araw, aakalain mo na tatagos ang sinag nun sa kanya. Pero ayon sa resulta ng mga pagsusuri sa kanya, normal naman ang lahat. Hindi siya anemic. Bigla kong naalala ang sinabi ni Mang Andy tungkol kay Aleta. Doon ko napagdesisyonang umpisahan ang pag-oobserba sa kanya. Nakapanangalian ka na ba? Yayayain mo ba ako? Kumakain ka ba ng inihaw na walang lasa? Walang lasa? Ano yun? Basta ihaw lang, walang kahit ano. Maganda yan. Malabo ang tsansa na magkaroon ka ng sakit sa bato. Tuloy! Oh, Mang Andy, tama-tama ang dating nyo. Tanghalian ba yan? Oh, may bisita ka pala. Uy, parang pinagtagpo naman talaga ng panahon. Napasobra ang luto ko. Ikaw ba si Aleta? Oo, ako nga. Ikaw si Andres. Kilala mo ko? Sandali, kilala mo si Mang Andy? Narinig ko minsan na may tumawag sa kanya. Ha? May nakakaalam ng buong pangalan nyo dito, Mang Andy? Sa palengke siguro. May ilan akong kakilalang nagtitinda doon eh. Doon ko napansin na parang may mali. Parehong nagsisinungaling ang dalawang tao sa harap ko. Sabihin ng tama ang kutob. Sinamahan pa ng mga senyales ng pagsisinungaling na itinuro sa amin sa med school. Hindi muna ako nagpahalata. Nakisakay ako sa kalokohan nilang dalawa. Pero sinigurado kong aalamin ko ang punot dulo ng lahat ng yon. Alam kong may matinding dahilan si Mang Andy at hindi magmamaliw ang tiwala ko sa kanya. Mabuti pa, Mang Andy, ihain nyo na yung mga yan. Sigurado ako, hindi makakatiis na hindi kumain tong si Aleta. Masarap-sarap nyo kayo magluto. Ano ba yung hinandaan nyo ngayon? Adobong baboy. Sinigurado ko na madaming bawang yan. Nagdala din ako ng daing na bangus at sausawang suka. Na maraming bawang? Nakuha mo, bata. Nagdala na rin ako ng kalamansi juice. Aleta, bakit? Anong problema? Namumutla ka? May masakit ba sa'yo? Bigla na lang tumayo si Aleta. Dahilan para matumba ang silyang inuupuan niya. Namumutla siya at parang natatakot. Tila masusuka. Ang mga sunod niyang sinabi ay halatang palusot na lang. Pero nakisakay pa din ako. Siguro nga sa puntong yon, nangyari na ang kinatatakutan ni Mang Andy.
Malalim na ang nararamdaman ko para kay Aleta. Natatakluban lang ng pagnanais ko na malaman ang totoo. Aalis na muna ako. Naalala ko na magkikita kami ni Lolo. Sige, dyan na kayo. Saka na lang tayo kumain ng sabay, Ver. Abay, anong nangyari sa isang yan? Talaga bang hindi nyo alam, mga Andy? Alam ko nagsisinungaling kayong dalawa ni Aleta eh. Alam ko nakilala ka niya. Kung paano, hindi ko alam. Ramdam ko na may mabigat kayong dahilan kaya kayo nagsisinungaling. At gusto ko yung malaman. Para kang ama mo sa talas ng pakiramdam. Pero hindi ako natutuwa. At hindi ko ikinatutuwang isipin ang posibilidad na magkaroon ako ng pagdududa sa inyo. May ilang pasyente pa ako ngayong hapon, pero hindi ako nakatoka sa panggabi. Mag-usap tayo pag uwi ka, mga Andy, ha? Alam kong ako ang nagyaya ng usap. Pero sa unang pagkakataon, nangangani-ngani akong kausapin si Mang Andy. Natatakot akong malaman na ang samahan namin ay isa lamang kasinungalingan. Nanginginig ang kamay ko na inabot ang seradura ng pintuan ng bahay. Pero bago ko pa yon mahawakan, bumukas na ang pinto at sinalubong ako ni Mang Andy. Dito na lang tayo sa salas ng bahay, Ver. Kakain ka pa muna, magtutuloy na agad tayo sa pag-uusap. Mang Andy, natatakot po ako. Saan? Hindi ba't ikaw may gusto ng ganitong usapan? Natatakot ako na baka masira po ang samahan natin sa malalaman ko. Mas natatakot ako sa gagawin mo. Matapos mong malaman ang dinanas namin ng tatay mo. Pagkatapos nun, nagkwento na siya. Sabi niya, nakatakdang maging gibelyan si Erpats. Pero hindi nagtuloy dahil nakilala si Ermats. Sa Maynila na sila nanirahan. Pero isang araw, kinailangan ng pamilya ni Mang Andy ang tulong dahil si Mang Andy ay dinapuan ng salot gawa ng aswang na talon. Umuwi ng Zamboanga del Sur si Erpats at doon na nasawi. Hindi kita iiwan, pare. Kailangan makauwi ka sa pamilya mo. Hihintayin ka na mag-ina mo. Conrad! Animoy na bitbit mismo ko ng gabing yun. Sa liblib kung saan nasawi ang aking ama. Damang-dama ko ang pait sa boses ni Mang Andy. Talagang hindi pa siya nakakabawi sa bangungot ng gabing nasawi ang aking Erpats sa paglaban sa mga talon. Ang pangungulila niya sa kaibigang kailanman ay hindi na niya makikita pa. Tinapos ni Conrad ang aswang na nagdadala ng salot sa akin. Pero may anak na iniwan. Si Aleta. Ganun pala. Bakit parang hindi ka man lang nabigla? Huwag mo sabihin. Kinutuban lang ako. Ang totoo niyan, Mang Andy, mahirap pa rin para sa akin na tanggapin ang lahat ng to. Mahal ko na po siya. Handa akong tanggapin kung ano siya. Hindi ko siya kayang isuko ng basta. Hindi pa naman tayo sigurado kung aswang nga siya. Kung aswang man si Aleta, kung siya nga ba talaga may kinalaman sa mga pagpatay na nagaganap o sa pagkakasakit ng mga tao. Pero, paano po kung siya nga? Anong gagawin ko? Makakaya ko bang gawin ng dapat? Hindi natin yun alam. Naniniwala ako makukuha mo ang tamang sagot. At kapag dumating ka sa puntong yon, malalaman rin natin yan. Pero dalangin ko na sana nga ay huwag kang subukin ng panahon. Matapos ang pananakbo ni Aleta sa naunsyami naming pananghalian, hindi ko na siya nakita pa. Nawala din ang mga isinugod sa aming ospital na may kakaibang karamdaman. Pero patuloy ang pagbaha ng ibang kaso. Mga biktima ng pahirap. Hanggang sa may nangyaring hindi inaasahan. Gabi ng Sabado. Ang petsa ay October 28, 1972.
Isang sasakyan ang naaksidente. Ang malas na biktima ay walang iba kung hindi si Sen. Aray, Sir, nasan ako? hospital po ito. Naaksidente po kayo habang sakay ng isang lumang army truck. Ganun ba? Maaari po bang pakisabi niyo ang inyong pangalan, edad at okupasyon? Pero naman kilala mo ako. Makisuyo po na sagutin niyo ang tanong, sir. Ako si Arsenio, 25. Seryosohin mo naman. 25 naman talaga ako ah. Ganun ba? Sige, tatawag ako ng eksperto para gawa ng pagsusuri ang ulo mo. Oo na, magsiseryoso na. 29 ako, isang doktor na nagdala ng ligaya sa mga kababaihan sa kargada kong 9 na pulgat. Aray ko naman. Uy, pasyente ako ah. Nurse, nananakit yung dokber nyo dito ah. Puro ka kalokohan. Ano bang pinakaba mo ako? Ano ba nangyari? Ba't ka nandito? Sinundan kita. Namiss kita eh. Namiss ko tayo. Namiss ko si Mang Andy. At ang malupit niyang mga luto. Lalo na yung adobong naliligo sa bawang. Sen, nalimutan mo na ba doktor ako? Nabasa ko ang resulta ng mga pagsusuri na ginawa sa'yo. Ano ba nangyari kasi? Wala pang 6 na buwan mula nang umalis ako ng Naga. Ba't ganito yung chart mo? Ang totoo niyan, Ver. May impeksyon ako. Ha? Ano? Hindi kita marinig. May tulo ako. Masaya ka na. Nagagamot naman ng kahit na sinong doktor yan. Basta inumin mo lang yung mga antibiotics mo. Bakit ba sumunod ka pa rito? Eh sabi ni Cesar, di kakayanin ng atay ko na may malakas na gamot. Magiging matagalan ng gamutan dahil mababa lang ang pwede kong inumin na gamot eh. Eh magpapaalaga sana ako sa'yo. Sa akin? Bakit hindi sa nurse? Magpapaalaga ako sa'yo ng alagang manggagamot. Di ba marunong ka nun? Yung albularyo? Bibigyan na lang kita ng listahan ng mga halamang gamot na maaari mong inumin. Isasama ko na kung paano yung gamitin at pakuluan ha. Kapag na-discharge ka na, bumalik ka na sa Maynila. Mas makabubuti yun sa'yo. Sorry pre, kahit pa ipagtabuyan mo ako, hindi ako babalik na Maynila. Sukdang sa lansangan ako matulog, dito ako mananatili talaga. Ha? Una, inaprobahan na yung pagkakadestino ko dito. Pangalawa pare, maniwala ka man o sa hindi. Nalabat first sight na ako dito. Sus, lagi naman Sen. Kahit poste, kapag sinuotan ng palda, haagarin mo at paniniwalaan mong tunay na pag-ibig yun. Pare naman, ito na talaga. Siya na talaga yung para sa akin. Maniwala ka. Napatawa na lang ako habang iniisip kung sino ang malas na babaeng nakabihag sa atensyon ni Sen. Magkaibigan kami, pero hindi ko pagtatakpan ang kalokohan niya sa babae. Singdalas ng pagpapalit niya ng damit kung magpalit ng babae ang loko. Kaya naman, nakinig na lang ako sa araw-araw na pagdaldal niya tungkol doon sa babae, na ayon sa kanya ay seryoso ng nabihag ang puso niya. Sana makita ko siya ulit. Sen, pang ilang ulit mo na bang sinabi yan? Naririndi na ako. Hindi ka naman nakikinig eh, puro oo ka lang. Parehas lang naman yung mga sinasabi mo sa ibang naging kaulayaw mo eh. Sinabi ko naman sa'yo, seryoso na to, Toits. Maniwala ka. Wala bang gagawin? Magklinika ka na. May 5 araw pang natitira sa bakasyon ko bago ako mag-duty. Di mag-eresisyo ka kung ganun. Yung sabaw ng buko na inihanda sa'yo ni mga Andy, nainom mo na ba? Oo, nakadalawang baso pa nga ako eh. Sinunod ko rin yung bilin mo na iwasan ko muna yung sobrang asin. Hindi ko na rin iniiwasan yung mga gulay na kinuluan. Kinakain ko na kahit walang lasa. Mabuti naman kung ganun. Umalis ka na, nakakaabala ka. Sige naman na, Ver. Pakinggan mo lang ako. Seryosong pakikinig kasi. Sige, magkwento ka na. Pakikinggan kita. Ganito kasi. Di nagbabiyahe na kami sakay nung lumang army truck. Panay ang dasal nung mga manang na may aswang daw sa palipaligid. At ilan, yun, napahamak. Pagliko namin doon sa may liblib. Ayon kay Sen, may kung anong malaking bulto ang bumundol sa sasakyan nila. Pagliko nila sa liblib na daan, kaya tumagilid yun. Awa ng Diyos, walang napahamak sa kanila. Pero sandaling lumayo si Sen dahil nababanyo siya. Ay,
Nako, hirap naman na may impeksyon. Gustuin kong mampigilan to. Pwede na ako dito. Nandito lang ako may nakasikaso. Salamat! Solve. Oh, saan naman galing ingay na yun? Parang sigaw. Di kaya may sinasalvage. Naku naman, ang galing naman tumiming. Makaalis na nga dito. May mga yabag. Ang bibigat naman. Sino na dyan? Ano yun? Aswang! Habang inaayos ko ang mga tala ng aking pasyente, napatingin ako sa orasan na nasa dingding ng aking opisina. 7:30 pa lang. Patuloy akong nakinig sa kwento ni Sen. Kako pumayag na akong makinig, itodo ko na. Nagkomento pa ako ng bahagya para patunayan sa kanya na nakikinig ako ng seryoso. Pagkatapos nun, kinalmot ako ng kuko ng aswang sa dibdib. Dito sa may parting puso. Pero swerte na yung wallet ko yung tinamaan. Buti na lang at sa breast pocket ka naglagay ng wallet ang mga sandaling yun. Oo, buti na lang. Pagbuka ng wallet ko, nakita ko yung picture nating dalawa. Naisip ko mga na hindi tayo nagkikita eh. Bangkay na agad yung makikita mo sa akin. Sabi ni Sen, dala ng takot at kawalang pag-asa ng sitwasyon, ipinikit na lang niya ang mga mata niya. Hinintay niya ang paglapa sa kanya ng aswang, pero hindi yun dumating. Bagkus, malakas na pagyugyog ang naramdaman niya. Kasunod ang boses ng isang babae. Hoy, Dayo! Huwag mo ako kakainin! Parang awa mo na! Gusto ko pang makita yung mga kaibigan ko! Anong pinagsasabi mo? Magmulat ka nga at bumangon ka dyan, bilis! Yung aswang, nasan? Nakapatong lang yung kanina sa akin eh. Umalis na. Nakita kong nanakbo na doon sa may ibayo. Kaya mo bang tumayo? Mga kasama ko yun. Tito, nandito ako! Halika miss, ipapakilala kita sa mga kasamaan ko. Nasaan na yun? Bilis namang nawala. Napaupo ako sa aking silya at iniligid ang aking paningin. Malapit nang mag-8 ng umaga, nag-uumpisa na ding suminag ang araw sa bintanang salamin ng aking opisina. Nagkomento ako tungkol sa biglang pagkawala noong babae. Basta na lang nawala. Oo, parang magic. Sen, nalimutan mo na ba ang trabaho natin? Wala sa bokabularyo natin ang mahika. Talaga, Ber? Ganyan ang sasabihin mo? Pero ayan ka, nag-aalbularyo. Nanggagamot ang labas sa pinag-aralan natin. Hindi yun magic. Natural na panggagamot yun. Isa pa, nagbabalak na akong itigil yung paggamit ng kaalamang espiritual ko, no? Oh, bakit naman? Sayang naman. Ayoko na mag-alala sa airmats. Alam mo naman kung ano nangyari sa airpods ko, di ba? Yung huling sulat na natanggap ko mula sa kanya, damang-dama ko yung pag-aalala niya. Nakonsensya ako bigla sa pagtitigas ng ulo ko eh. Ganun ba? Kung sa bagay, tama naman si Tita Marita. Nakinig na lang din ako sa kwento mo. Matanong ko na nga, ano bang itsura ng babae? Sigurado ako, maganda. Mukha talagang tinamaan ka eh. Hindi ka maawat sa kakakwento mo tungkol doon sa babae. Maganda? Hindi lang siya maganda. Nakakaakit talaga yung mukha niya. Pero paano mong nakita? Madilim na nun syempre, gabi ni. Hindi ko alam. Pero sigurado ako na malinaw kung nakita yung pagmumukha niya. Parang nagliliwanag. Alam mo pare, iba yung ganda niya eh. Ang liit ng mukha tapos parang iginuhit ni Da Vinci yung kilay. Yung ilong naman niya parang nililok ni Michelangelo. At ang labi niya parang mga makopa na malarosas ang kulay, ganon. Yan, ganyan! Natumbok mo! Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa narinig ko. Hindi yata't si Aleta ang inilalarawan ni Sen. Palihim akong umusal ng dalangin na sana'y wag naman. Hindi lang dahil pareho kami ng babaeng gusto, pero dahil sa hinala namin ni Mang Andy kay Aleta.
Hindi ko alam kung paano ko yon ipaliliwanag kay Sen pag nagkataon. Pero sadyang maloko ang pagkakataon. Ver, nandyan ka ba? Oo, nandito ako. Pasok ka. May sumobra sa mga kamoting inani namin eh. Dinalhan kita. Ikaw? Sadyang mapaglaro ang panahon. Mula nang magkita si Sen at Aleta ng umagang yun, hindi na sila mapaghiwalay. Ilang araw pa ang lumipas at nag-undas na. Dahil malayo ako sa amin, nagtirik na lang ako ng kandila sa bahay at nag-alay ng dasal para kay Airpods. Dahil wala naman akong gagawing iba, pinili ko na lang na manatili sa bahay. Pero pagdating ng hapon, Nasa bahay ka, Sen? Oo, kanina pa. Akala ko may lakad kayo na Aleta. Umurong eh. May malagang lakad daw siya. Nakisuyo daw yung lolo niya eh. Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka yata. Hindi ko nga alam eh. Ayos pa ako kanina. Nakita ko pa nga si Mang Andy nung nilalantakan ko yung adobo niya eh. Nakahiga lang ako ng saglit. Pagsapit ng hapon, ganito na ako. Medyo masakit na yung katawan ko eh. malapit lang naman ang sinasabing dulo ng palayan. Hindi din yon ganun kasukal. Pero para sa lugar na may hinihinalang aswang nakakalat-kalat, hindi ligtas na abuti ng gabi ang isang tao sa daan, lalo at nag-iisa. Sa kasamaang palad, ginabi ako ng sobra. Abot-abot ang usal ko ng pangungusap na pamprotekta at tagabulag. Pero ang hindi ko napaghandaan ay ang makikita ko ng gabing yun. Ay, ginabi na ako ng gusto. Dapat yata sinama ko si Mang Andy. Nasa ganun, dalawa kami. Di yata si Aleta yung naglalakad na yun. Ginagawa niya ng ganitong oras sa daan. Mag-iisa ba siya? Aleta, apo! Hindi mo kailangang gawin to. Umuwi ka na at pag-usapan natin to. Hindi mo kailangan sundan ang yapak ng mga magulang mo. Hindi yun imposible. Hayaan mo tulungan kita. Magtulungan tayo! Nung marinig ko ang pangalan ni Aleta, agad akong nagkubli sa mga talahib at pinakinggan ang usapan ng maglolo. Alam kong masama ang makinig sa usapan ng iba, pero hindi ko napigilan ang makiusyoso. Tulungan? Pwede ba? Huwag kayong magpatawa. Dahil kung pwede ang sinasabi ninyo, bakit hindi nagawa ng mga magulang ko? Hindi ko titikisin ang sarili ko at pagdudusahin ang sikmura ko para sa kapakanan ng ibang tao. Hindi nagawa ng mga magulang mo dahil ginusto nila kung ano man ang nangyayari sa kanila. Aleta, utang na loob, makinig ka sa akin. Mahal kita, apo. Linawan mo ang isip mo. Hindi pa huli ang lahat. Lolo Ali, hanggang dyan na lang kayo. Kapag sinundan pa ninyo ko, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa inyo. Hindi na naman ako umuwi sa inyo. Kaya tantanan na ninyo ako bago pa ako makalimot na magkadugo tayo. Sa pagkakaalam ko, hindi magaspang ang pag-uugali ni Aleta. Larawan siya ng kainosentehan at pagiging mahinahon. Dahil sa kakaibang pag-uugali niya, nagdesisyon akong sundan siya. Pero nawala siya sa paningin ko pagdating sa may sementeryo. Halos nalibot ko na ang buong lugar pero hindi ko siya natagpuan. Hanggang sa... Wala siya dito. Baka naman naligaw na ako. Marami rin naman kasing tao kanina eh. Posible nagkamali na ako ng tingin sa sinusundan ko. Parang may dumadaing dun. May nangangailangan ng tulong. Nasaan ka? Doktor ako. Kaya kitang tulungan. Sabi mo sila yun ang gagaling ang daing. Nandiyan na ako! Dapat ay nagtawag ako ng kasama o kaya ay umusal ako ng proteksyon.
Pero hindi. Hayon ako at sumugod sa madilim na likuran ng mosoleyong halatang napabayaan na. Hinawi ko ang talahib at tumambad sa akin ang nilalang na nakakatakot. May katawan ng aso, mga paa ng tao na pabaliktad ang paling. Anyong tao ang mukha noon, pero may nagbabagang pula na mga mata. Panginoon ko, layuan mo ang taong yan, aswang! Huwag mo akong bigyan ng dahilan para saktan na kita sa pagkakataong to. Talaga bang makakaya mo kung saktan, Ver? Sa pagkakataong ito ba, seryosohan mo na akong haharapin? At gagampanan mo ng pagiging belyan mo? Tatapusin mo na ba ang hindi na kayaning tapusin ng ama mo nung gabing napas lang siya? Aleta? Nag-anyong tao ang aswang na inabutan kong may nilalapang tao at tumambad sa akin ang buong kahubadan ni Aleta. Puno ng malisyosong tono ang boses niya nang magsalita siya. Ang tanging nagawa ko lang ay tawagin ang pangalan niya. At nang magsalita ulit siya, nalaman ko ang buong katotohanan. Bakit, Ver? Huwag mong sabihin na hindi mo naramdaman, na hindi ka nakahalata. Oo, ako ang nagtapo ng lintik na binalutan na yon, na may bulanglang na nangangamoy luya. Ako din yung nakasilip sa'yo sa bintana. Wala nang iba. Hindi ikaw to. Parang awa mo na. Huwag, Aleta. Tama na. Huwag mo na sirain pa ang pagkakakilala ko sa'yo. Oliver. Ver, kung yun ang nais mong itawag sa'yo. Alam kong anak ka ni Conrad nang makita kong kasama ka ni Andres. Alam kong napasahan ka ng karunungan lihim na masundan mo ang mga galaw ko sa sukal. Tama ang lolo mo, Aleta. May pag-asa pa. Pwede ka pang mabuhay nang hindi kumakain ng tao. Alam kong naroon ka kanina. Naamoy kita. Alam kong sinundan mo ko. At ngayon magkaharap na tayo. Mas maganda kung pulutin mo yung punyal na nabitiwan mo at gamitin mo na sa akin na dapat ay ginawa mo na kanina. Pagkatapos nun, nilapitan niya ako at siya mismo ang pumulot ng punyal. Hindi niya inalintana ang pagkapaso ng kamay niya sa pagkakahawak ng sagradong punyal na minana ko pa kay Airpods. Inilagay niya yon sa palad ko at iginaya ang kamay ko sa kaliwang dibdib niya. Ngunit sa halip na itarak ko sa dibdib niya ang punyal, binitawan ko yon at niyakap ang kahubadan niya. Hindi ko kaya, Aleta. Patayin mo na ako o papatay pa ako ng iba. Malaki din ang posibilidad na patayin ko mga taong mahalaga sa'yo. Hindi, Aleta. Hindi ko hayaan na gawin mo pa yun. Magtutulungan tayo. Makakaya natin yun. Magtiwala ka lang. Hindi ko alam, Ver. Ito na ako. Nakakain na rin ako ng mga tao. Wala nang pag-asa pang magawa akong tao. Ito ako. Tanggapin mo ko o patayin. Yun lang. Ayoko. Para saan pa't naging doktor ako? Na naturuan ako ng aking ama ng kaalamang jibilyan. Kung hindi ko yun gagamitin para makatulong. Hindi kita papatayin. Tutulungan kita. Kahit gawin mo ito, hindi pa rin magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Alam ko, dahil si Arsenio lang ang gusto mo. Paanong? Hindi ko kailangan na matala sa pandaman ng isang aswang para malaman kung sino ang iniibig na babaeng pinapahalagahan ko. Huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang lalaking tapat na umiibig. Malaki ang tsansa na pagsisihan mo to. Alam ko, pero susugal ako. Dahil ang pagmamahal ay isang uri din naman ng sugal. Sige, Ver. Papayag ako. Pero sa isang kondisyon. Sige, kung kaya ko lang din naman gawin yun, gagawin ko para sa'yo. Sa oras na hindi ka magtagumpay, gusto kong tapusin mo ako. Hindi, kahit ano, huwag lang yan. Yon at ang ihatid mo ko ng may ngiti kapag tinapos mo na ako. Ang kondisyon ko. Kailangan pumayag ka o tapusin mo na ako ngayon pa lang. Kilupit mo, Aleta. Dahil para sa aming mga aswang, ang kalupitan ay isang uri din ng pagmamahal.
Napipilitan akong sumagot ng oo kay Aleta. Isang bantilaw, napag-ayon na wala akong balak tuparin. Doktor ako. Sumumpa akong magliligtas ng buhay. At yon ang gagawin ko. Sukdulang itaya ko ang aking lisensya. Pagkatapos ng araw na yon, ibinuhos ko ang aking bakanting oras sa pagbabasa ng mga librong naiwan ni Ama. Mga librong naglalaman ng karunungang lihim. Sinikap ko ding makipag-usap sa mga matatandang manggagamot. Humahana ng kasagutan. Ito ang barakong kape, Ver. Salamat, Mang Andy. Hindi naman siya nangingialam ako, Ver. Pero ayos ka lang ba? Ilang linggo ka ng ganyan. Para yung basa mo. Ang paghahanap mo ng mga halamang gamot. Lagi ka na lang nagkakape sa gabi. Nakakapagpahinga ka pa ba? Natutulog naman po ako na maayos. Huwag po kayo mag-alala. Hindi mo naman siguro nalilimutan na bukas ang dating ng mama mo, ano? Bukas? Pero sabi niya sa pangatlong linggo pa ng Nobyembre ang dating niya, di ba? Ver, pangatlong linggo na. Nobyembre 21 na ngayon. Apoy 22 bukas. Nalimpi ka na. Nawala sa isip ko. Mas mabuti pa na huwag mo na munang inumin ang kapeng yan. Isara mo na muna yung mga librong binabasa mo. Matulog ka na. Maaga kang gumising bukas at mag-ahit ka. Baka mamaya magalit ang mama mo kapag nakita kang ganyan. Sige, Mang Andy. Gagawin ko yun. Gawin mo, ha? Kailangan mo ba ng tulong? Ayos lang po ako. Pangako, matutulog ako at gagawin kong presentable ang sarili ko. Nung inaayos ko na ang mga libro, salubungin niya ako sa ganoong paraan. Tulog pala ako. Oo, nakatulog ka talaga. Nagpiyastahan ka na ng mga lamok at napatakan ka na rin ng dumi ng butiki sa buhok. Mama? Oo, ako nga ito. At tigilan mo na yung pangungurot sa sarili mo, Oliver. Hindi ka nananaginip at lalong hindi ako aparisyong hatid ng mga karunungan lihim na nilalaman ng libro ng ama mo. Masaya ako makita ka, Mama. Kailan ka pa dumating? Ibig ko sabihin, bakit ka nandito? Sinadya kong maliin ang oras ng dating ko para malaman ko ang tunay na lagay mo dito. Ay, matanong nakita ko. Eto, hindi ka nag-aahit. Amoy pawis ka. E dinaig mo pa ang mga palaboy. Ano ba nangyayari sa'yo? Kape. Magkape muna kayo mag-ina, Marita. Andres, hindi pa ako tapos sa'yo. Isa ka pa. Sinabi ko na sa'yong wala kang pananagutan sa aming mag-ina. Heto ka at parang muchacho na sunod-sunod dito kay Oliver. Nakakakonsumi kayong dalawa. Mama, ang presyon niyo. At sino may gawa kung bakit ako ganito? Sabihin mo nga, ibang tao ba? Pasensya na po. Mabuti pa, mag-umagahan na tayo. Mamaya ay darating ng kinuha kong tauhan. Hindi mo naman kailangan gawin yun, Maria. Tutututut! Manahimik ka dyan! Hindi ka katulong, lalong hindi ka alila. Andy, ikaw ay kaibigan, para ng kapamilya. Kulang na lang sa isang sinapupunan kayo manggaling na Conrad, naintindihan mo? Hindi talaga ako mananalo sa'yo, Marita. Amasona ka pa rin. Oo, naiintindihan ko naman. Mabuti kung ganon. At anak, Ver, Mama? utang na loob anak, mag-ayos ka. Oo. At iwasan mo na muna magsalita hanggat hindi ka pa nakakapagsipilyo. Ang baho ng hininga mo anak. Ilaw ng tahanan talaga ang mga ina. Dahil noong dumating si Mama,
naging maayos ang takbo ng buhay. Naging parang maliwanag yun. Gumaan din ang pakiramdam ko. Parang may malaking bigat ang nabawas sa mga isipin ko at naalis lahat ng agiw sa utak ko. Masasabi ko na isang bagong umaga yon. Hindi ko lang akalain na magdadala din yun ng dagdag na problema. Wow, iba talaga kapag may nanay sa bahay. Ang ganda ng bigla ng lugar oh. Maaliwalas ang salas. Anak, papunta ka na ba ng ospital? Opo mama, bakit? Nabanggit ni Andy sa akin na dito din sa bahay ninyo nakikituloy si Arsenio, si Sen. Opo, pasensya na po. Nawaglit kong sabihin sa inyo. Wala namang problema sa akin yon, Ver. Nag-aalala lang ako sa batang yon. Bakit po? May problema po ba ma? Kanina, anak, nung tulog ka, halos panabay kaming dumating ni Sen. Nauna lang ako ng ilang minuto. Pagdating niya hindi ako hinibo. Saglit lang nagsalubong ang mga mata namin. Abay, parang nagdudugo yun sa pamumula. Tapos... Ayon kay Mama, matapos silang magkasalubong ni Sen, ay nagdire-diretso si Sen sa banyo. Dahil hindi na naman iba si Sen kay Mama, nagdesisyon siya na ipaghanda ng umagahan ang kaibigan ko. Inalok pa nga niyang kumain ng umagahan. Sen, tapos ka na pala maligo. Tita Marita, nakarating na pala kayo. Kailan pa po? Ha? Binibiro mo ba akong bata ka, no? Nagkasalubong tayo kanina. Inabutan mo pang nakasubsob si Ver sa lamesa, hindi ba? Oo nga nakalimutan ko na. Pasensya na po kayo medyo kulang lang sa tulog. Ako! Ikaw talagang bata ka, oo. Parehong-pareho kay ni Ver. Paano na ba kayo kung walang mag-aasikaso sa inyo? Oh siya, tama na nga ako sa kadadada. Halika't kumain ka na muna. Tama nga kayo, tita. Buti na lang po nandiyan kayo. Abay, bakit ka nagsusukasin? Hindi ko po alam, tita. Basta na lang pagkaamoy ko ng bawang ba yun at sibuyas. Oo, nagsangag ako at gumawa ng binating itlog. Pinalamanan ko ng kamatis at sibuyas yun, kagaya ng dati na inihahanda ko para sa inyo ni Ver. Bakit kaya ako ganito? Sen, iho, ikaw ba'y may nobya? Ano nga bang gamit ninyong termino? Shota! May shota ka ba? Meron o. Ang talas po pala ng pakiramdam ninyo. Bakit o? Kayo ba ay... Kami ho ay... Yung, alam mo na, yung ganun? Anong parang ganon? Naku, hindi kaya... Teka, gumagamit ba kayo ng proteksyon? Kapag alam mo na, ginagawa ninyo. Ngayon nung nabanggit ninyo... Nalinti ka na! Arsenio! Yung pananalita mo! Sorry po, tita. Usap na lang po tayo sa susunod. May gagawin lang po ako. Ano kayang nangyari sa batang yun? Nang matapos magkwento si Mama, ay sumikdo ang dibdib ko. Isang kutob na nagbigay sa akin ng magkahalong takot at pangamba. Paano kung buntis si Aleta? Nang magsalita si Mama, napatunayan kong pareho pala kami ng pangamba. Kaya kahit tapos na kami mag-ayos ni Rita sa salas, na natili ako rito para abangan ka at kausapin tungkol kay Sen. Ano po bang pinangangambahan mo mama? Nabuntis na ang syota ni Sen? Oo, ganun na nga. Sensitibo sa mga amoy na masangsang ang ilang naglilihi. Ang reaksyon ni Sen sa amoy ng bawang at sibuyas ay posibleng dahil naghahati sila ng syota niya sa epekto ng paglilihi. Totoo po ba yun? Oo, ang papa mo nga, nung naglilihi ako sa'yo, talaga namang sinigurado na malalaktawan ko siya. Para hati kami sa sama ng pakiramdam. Kung makikita mo lang ang papa mo nun, kaparehas ang reaksyon ni Sen kanina. Ganun po ba? Ang sa akin lang,
Baka hindi niya nagustuhan ang pag-uurirat ko. At saka, nag-aalala ako para sa kanya. Baka nahihiya lang humingi ng tulong sa atin. Kausapin mo naman Sabihin mo, nandito tayo para sa kanya. Sige mama, kakausapin ko po siya kapag nakita kami sa ospital. Pero hindi kami nagkita ni Sen sa ospital. Hindi siya pumasok. Buong umaga ko siyang hinanap sa mga nurse, sa staff, kahit sa tagalinis. Walang nakakita kay Sen. Hindi na ganon kaabala ang ospital. Kaya pagdating ng tanghali, nagdesisyon akong umuwi saglit para mananghalian. Nadatnan ko doon si Sen. Nakatalong ko sa bukas na refrigerator. Mga Andy, nandiyan po ba kayo sa kusina? Akala ko mamamalengke kayo ni Mama. Bukang-bukang ref Anong ba karami yung... Sen, anong ginagawa mo? Ano yung nilalantakan mo? Hilaw na atay ba yan? Sen, Huwag mo akong hawakan. Sen, ano ba? Ako to, si Ver! Ver? Ver? Ako nga. Ano pang problema mo? Ayos ka lang ba? Ano ito nasa bibig ko? Ver! Ang lansa! Bakit ba kasi inuupakan mo yung hilaw na atay? Ganon ka ba kagutom? Hindi ko alam, Ver. Hindi ko alam anong nangyayari sa akin. Tulungan mo ako, Ver. Ilang araw na akong ganito eh. May mga ginagawa akong hindi ko alam. Nababaliw na yata ako. Sen, kumalma ka na muna. Ang mabuti pa, magmumug ka na muna. Magpalit ka ng damit. Tapos magkita tayo sa salas. Ayusin ko lang tong tulo ng dugo sa side na nagmula sa inupakan mong hilaw na atay. Nang makalinis ako sa kusina, lumapit ako sa salas at hinintay si Sen. Halos 1 oras akong naghintay bago siya lumabas mula sa kwarto niya. Nung maupo siya, marahan kong kinuha ang kamay niya at pinulsuhan ko siya. Wala akong makitang abnormal doon, maliban sa kakaibang bilis ng pulso niya. Anong sabi ng mga espiritu sa paligid mo? May mali ba sa akin, ano? Manong, kumalma ka nga. Walang ganon. Masyado lang mabilis ang tibok ng puso mo. Siguro natatakot ka lang. Ver, ano kaya kung maglib muna ako? Sasabihin kong naninibago ako sa lugar na kailangan ko ng ilang araw para magpahinga. Di ako pwedeng maging ganito. Paano ako tutulong sa mga pasyente? Sige Sen, magpahinga ka na muna rito sa bahay ha. Ako na magsasabi sa admin. Salamat. Dito lang ako sa bahay. Sige, nandyan lang naman sa tabi-tabi si Rita eh. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang siya ha. Pero hindi ko pala dapat iniwanan si Sen. Dapat pala, nung inabutan ko siyang nanginginain ng hilaw na atay, ay nanatili ako sa tabi niya. Dahil kung hindi ko siya iniwan, hindi mangyayari ang trahedyang dinatnan naming tatlo ni na Mama at Mang Andy ng gabing yun. Ganito ba talaga dito? Ang aga magpaawas. Nag-iingat kasi. Bulong-bulungan kasi na may aswang nakakalat-kalat doon sa liblib. At may mga makakaliwa na nananalbahe ng mga dayo. Doon sa dinaanan ko? Hindi. Main road ang dinaanan ninyo. Gamitin mo ba naman ang pangalan ng tatay mong dating general? Bah! At bakit hindi ko gagamitin? Ayokong padaanin. Sinabi ng malinis ang papeles ko eh. Ayaw pa rin magpalampas. Di banggitin ko ang pangalan ni Papa. Namutla ang loko. Si Mama talaga oh. Ay nako, mabalik tayo sa maagang pagpapaawas. Akala ko pa naman, madadaldal ko mga nurse at nakakakuha ako ng mga impormasyon tungkol sa babaeng kinahuhumalingan mo. Wala po akong ganun sa ngayon, Ma. Aha! Huli ka! Nung huli ka, ano pinagsasabi niyo, Ma? Ang sabi mo, sa ngayon, di dati pala meron. Ikaw ha? Kailan ka pa naging babaero? Abay, Setyembre lang nung mapalipat ka rito tapos ngayon patapos na ang Nobyembre. Wala na agad kayo. Nahawa ka na kay Sen.
Mama, malabo po yan. Ibang klase po yung kalokohan nun. Walang katapat yun. Kamusta na nga pala si Sen? Anong nangyayari dun sa inyong dalawa kaninang tanghalian? Hindi mo na kasi naituloy yung kwento mo kanina sa ospital dahil tinawag ka na ng nurse. Hindi ko na nga po alam, Mang Andy. Pinulsuan ko, pero wala akong nakitang mali. Baka kailangan ko na ng ibang paraan para malaman. Sana nga anak, matulungan mong kaibigan mo na yon. Abay bata pa lang kayo kayo na ang sanggang dikit. Pero mag-iingat ka anak ha. Baka mamaya mo binabarang na pala ang isang yan. Mawag naman. Kawawa naman si Sen kapag nagkataon. Pumapatay ang barang. Ang ibig kong sabihin anak, kapag mabigat ang sitwasyon, huwag mong pakialaman. Kumuha ka ng ibang marunong na makakatulong sa kanya. Hindi kita gusto mapahamak. Hayaan mo, Mama, mag-iingat po ako. Kailangan ko lang po talagang gawin to. Tingnan mo nga naman Maikling lakad lang talaga ang ospital sa bahay, di ba? Nandito na tayo. Oo nga, nakapagkwentuhan pa tayo. Pero, Andy, nalimutan mo bang magsara ng bahay kanina? Bakit bukas ang pintuan? Ako, nalooban yata tayo. Pagkakita namin sa bukas na pinto ng bahay, patakbo naming nilapitan yon. Buo ang paniniwala namin na nilooban kami. Pero mas malala pa sa pagnanakaw ang aming inabutan. Marita, paunahin mo ako. Baka may masamang loob pa dyan sa bahay. Andy, hindi magtatagal sa bahay na ninakawan nila ang mga akyat bahay. Hindi nga, pero ibang makakaliwa. Ay naku, tigas talaga ng ulo. Di na kayo nasanay kay Mama. Diyos ko po! Patakbo kaming pumasok ni Mang Andy sa bahay. Hinanap namin si Mama at inabutan siya sa kusina. Inabutan namin siyang parang kandilang nauupos na napaupo sa sahig, habang nanginginig ang buong braso niya na may itinuturo. Nang sundan namin ang hintuturo niya, isang nakakarimarim na tagpo ang aming inabutan. Si Rita, may pumatay kay Rita. Naku, sino gumawa rito? Hindi ito maaaring gawin ng matinong tao. Mang Andy, huminga kayo ng malalim. Dahan-dahan, para mapigilan niyo yung pagsusuka. Huwag niyo na rin pong titigan ang katawan. Naku, si Sen! Hindi ba sabi mo na iwan si Sen dito? Baka kung na paano na siya anak? Sige ma, titignan ko pa pagkatapos kung may layo kayo dito sa kusina. Mang Andy, ayos na po ba kayo? Ayos na ako, kaunti. Salamat sa turo mo, Ver. Makikisuyo po ako na tumawag po kayo ng otoridad. Hindi natin maaaring pakialaman ang bangkay ni Rita hanggat hindi nila nakukuhanan ng mahalagang datos. Sige, lalakad na ako. Dito ka na muna sa salas, Mama, ha? Titignan ko lang po kung nasa Sen. Kung ligtas lang ba siya o kung ano. Sandali kong iniwan si Mama sa salas. Nalibot ko ang kabuuan ng bahay sa paghahanap kay Sen. Pero ni anino niya ay hindi ko nakita. Ang tanging inabutan ko sa kanyang kwarto ay ang punit-punit na kobre kama na may bahid pa ng dugo. Nanlulumo akong bumalik sa salas at hinintay namin ang pagbabalik ni Mang Andy. Ay, sa wakas natapos din. Gumawa ako ng tinapay. Pagtyagaan nyo na lang muna ito para sa hapunan. Grabe ang mga yon. Malalim na ang gabi ng tantanan tayo sa katatanong. Parang tayong salarin. Mabuti at nakabalik ka na, Ver. Nakaalis na ba ang mga otoridad? Oo, Mama. Inihatid ko na sila sa sasakyan nila. Nag-iwan pa ng tarheta. Kung may maalala daw ang mahalagang detalye, tumawag daw ako o di kaya patawag sila. O paano daw si Sen? Gagawin daw po nila ang lahat para mahanap nila si Sen. Babalitaan na lang daw nila tayo. Hindi ito maaari. Kung talagang kinuha ng makakaliwa si Sen, patay na siya bago mahanap ng mga inutil na yan. Mama, hindi pa po tayo sigurado kung nadala nga si Sen. Baka mamaya nanakbo lang yun. Malay natin, bigla na lang yung bumulaga dyan sa pintuan. Isa pa,
Baka hindi makakaliwa ang may gawa ng kamatay ni Rita. Kung hindi sila, sino? Sino pa bang halang ang kaluluwa na papatay sa ganon kabrutal na paraan? Huwag mo sabing aswang. Posible yan, ma. Tandaan po natin na nasa lugar tayo kung saan may mga aswang pa rin namumuhay. Kung paniniwalaan kita, anak, ano na kayang nangyari kay Sen kung ganon? Hindi ko alam. Hindi ko nalaman agad. Dahil kahit si Aletay, walang ideya kung nasaan siya. Ganito po ang nangyari, Madam Venus. Isang araw, dumalaw ako sa bahay ni Aleta. Pinasubukan ko ulit sa kanya ang gawa kong halamang gamot. Umaasang tatalab na yon para pigilan ang pagkagusto niya sa laman ng tao. Habang hinihintay namin ang resulta, nagtanong si Aleta. Nalaman na ba ninyo kung nasaan si Sen? O kung ano nangyari sa kanya? Ganun pa rin eh. Wala kaming ideya kung nasan siya o kung anong nangyari sa kanya. Ganun ba? Ang mga otoridad, naniniwala pa rin ba sila na nakuga ng makakaliwa si Sen? Oo, sinubukan ko na magbigay ng suwestyon na baka aswang ang pumaslang kay Rita na kasama namin sa bahay at baka nabibiktima nun si Sen. Ayun, pinaral lang ako at sinabing baka nababaliw na ako. Ganun pala. Yun na nga. At ang isa pa, sinabihin ako na kapag daw binanggit ko pa yung tungkol sa aswang, ipapamental na raw ako. Oh, may kasama ka ba rito? Alam mong wala. Bakit? Parang may narinig akong kalabog sa itaas ng bahay mo eh. Baka may nakapasok na hayop. Sigurado ka ba na walang bukas sa bintana? Gusto mong umakyat? Baka gusto mong halugugin itong bahay ko para lang maniwala ka na walang ibang tao dito. Wala naman ako masamang ibig sabihin, Aleta. Inaalala lang kita. Nag-iisa ka rito, tapos babae ka pa. Aswang ako, Ver! Pati yon kinalimutan mo na? Kaya nga sinusubukan natin ang mga pasensya ka na. Pagod lang ako. Nawawala na rin ako ng pag-asa. Pang ilang subok na ba ito? Wala pa ring talab. Pagkasabi noon ay inihagis ni Aleta ang basong wala ng laman. Tapos ay tumingin siya sa akin. Bakas ang iritasyon at isa pang emosyon. Ang takot. Alam ko kung anong itsura ng takot sa mata ng isang tao. Halos araw-araw kong nakikita yon sa mga pasyente ko. Hindi ko man lubos na nauunawaan kung anong ikinatatakot niya. Nauunawaan kong hindi siya komportable na nandoon ako. Kaya naman... Babalik na lang siguro ako. Bakit hindi mo ako tinatanong tungkol sa pinaslang ninyong kasambahay? Sigurado akong tukoy mo na aswang ang mga gawa nun. Dahil nangako ka sa akin. Sabi mo, hanggat hindi ko sinusuko ang laban, hindi ka kakain ng tao. Sisikapin mong magtiyaga sa mga hayop. At naniniwala ka naman? Gunggong ka ba? Tanga? Hanggang kailan mo gagawin to? Hanggat kaya ko, hanggat doktor ako, hindi kita susukuan dahil yun ang silbi ko, ang magligtas ng buhay. Pagod na ako, Ver. Ayoko na. Patayin mo na lang ako. Patayin mo na ako. Aleta, patawad. Konting tiis pa, ha? Pangako, mahahanap ko ang lunas para sa'yo. Ver, kailan mo ba makikita ang katotohanan? Hindi lahat ay karapat-dapat iligtas. At hindi lahat ng karapat-dapat iligtas ay naililigtas. Lumipas ang mga araw. Wala pa ding balita kay Sen. Ipinagpalagay ng tuluyan ng mga otoridad na dinukot siya ng mga makakaliwa. Pero naniniwala akong hindi. Sabihin na nating nakabuo na ako ng konklusyon. Hindi ko lang alam kung paano yun tuluyang haharapin. Hanggang sa sumapit ang unang simbang gabi. December 16, 1972. Nakati-katihan kong biglaang dumalaw kay Aleta dahil may kutob akong naandun si Sen.
Ver, ano't nagbibihis ka dito? Publikong lugar to anak, harap na simbahan. May mahalaga lang po akong pupuntahan, ma. Si Mang Andy na po yung bahala sa inyo, ha? Hindi ka sasabay sa amin. Paano ang basbas ng simbahan? Dapat yung idinidiretso sa bahay. Bawi na lang po ako kay Lord, Mama. Papaliwanag na rin po ako sa inyo kapag naayos ko na po ang lahat. Talaga lang po ang kailangan kong gawin to. Oh, siya, sige. Mag-iingat ka, ha? Papunta ako sa bahay ni Aleta. Hindi yun ang oras na napagkasunduan namin para dalhin ko ang halamang gamot. Lalong hindi yun normal na oras para dumalaw sa isang tao. Pero pakiramdam ko, kung di ko gagawin ang naisip kong gawin ng mga sandaling yun, lalong matatagalan bago ko malaman ang kasagutan. Hindi ako pwedeng mabuhay sa puro hinala na lang. Paalis na ako nang tawagin ako ni Mama. Anak, may tiwala ako sa'yo. Alam kong alam mo kung anong ginagawa mo. Pero sa mga panahong nalilito ka, pwede mo akong kausapin. Mama mo ko. Mauunawaan kita. Salamat po, Ma. Pangako, mag-uusap po tayo ng matagal pag-uwi ko, ha? Tayo, ni Mang Andy. Mag-iingat ka. Hihintayin ka namin. Magbubukang liwayway pa lang nang makarating ako sa bahay ni Aleta. Balak ko sanang kumatok para ipaalam na nandun na ako nang marinig ko ang pagtatalo nila ni Sen. Hanggang kailan ako magtatago dito? Ewan ko. Hanggang sa tuluyang isipin ng mga tao na namatay ka na. Anong sinabi mo? Kung bakit kasi nilapa mo yung katulong. Hindi tayo magkakaroon ng ganitong problema kung pinigilan mo yung lintik na sikmura mo. Ah, ganun. Kasalanan ko. At sinong aswang ang nanghahawa ng pagkaaswang sa akin, ha? Di ba ikaw? Huwag mo kong sinusumbatan, Sen. Sabi mo alam mo ang ginagawa mo. Sabi mo may isinusuot na proteksyon. Meron naman talaga eh. Bagong paraan ng gobyerno para pigilan ang pagdami na may sakit. At mga nagbubuntis na wala sa panahon. Hindi pa nga lang yung ginagamit ng karamihan dahil ayaw ng simbahan, pero epektibo yun. Bakit ka nahawa sa akin kung ganon? Di ko alam. Hindi mo sa akin sinabi na mabilis pala makahawa ang pagkaaswang. Sen, simula pa lang ng relasyon natin. Matapos na magkita tayo sa opisina ni Ver, sinabi ko na sa iyong aswang ako. Maaari kang mahawa sa akin. Hindi na kinaya ng puso ko ang mga naririnig ko. Buong lakas kong tinadyakan ang pintuan. Agad yung bumigay at tumambad sa akin ang gulat na mga mukha ni Sen at Aleta. Ver! Magpaliwanag ka, Sen. Bago ko makalimutan ang sinumpaang tungkulin natin bilang mga doktor. Wala nang dapat ipaliwanag, Ver. Total, nalaman mo na ang inililihim ko. At sa tingin ko'y narinig mo rin kung sinong lumapa sa katulong ninyo. Ititigil ko na rin ang pagkukunwari. Aleta, tama na to. Alam mong hindi uubra ang nagkunwaring pagiging masama mo. Isa kang hangal, Oliver. Nagbagong anyo si Aleta. At inisang talon lang ang pagitan naming dalawa. Isinalya niya ang buong bigat niya sa akin. Dahilan para matumba ko. Nangapos ako ng hininga at saglit na nagdilim ang paningin ko. Nang maglinaw ulit ang paningin ko, ay nakita kong nakakubabaw sa akin ang aswang na anyo ni Aleta. Aleta, wag. Hindi ako kalaban. Alam mo yan, nandito ako para tumulong kagaya ng ipinangako ko sa'yo. Aleta, pumusaktan si Ver. Umalis na lang tayo. Hindi kayo Alesen. Tama na ang pagtatago. Dapat mong harapin ang ginawa mo kay Rita. Hindi ko sinasadya ang nangyari, Ver. Aleta, tama na. Magbalik ka na sa anyong tao mo. Mula sa makapal na talahib ay sumulpot ang lalaking nagwala sa ospital. Ang lalaking kilala bilang Mang Teroy. May dala siyang gulok at papasugod kay Aleta na nung mga oras na yon ay nakakubabaw sa akin.
Pero hindi niya nahagip si Aleta dahil nag-anyong aswang si Sen at sinugod si Mang Teroy. Pagbalik ni Sen sa anyong tao, naghihingalo na ang lalaki. Sen, kung ganun, pinatay mo nga si Rita. Aswang! Mga aswang kayo! Masusunog kayo sa impyerno! Hindi ko sinasadya. Sasaktan niya si Aleta. Pinagtanggol ko lang. Hindi ko sinasadyang patayin siya. Hindi ako to. Ayoko nito, ayoko! Tumingo ka nga! Ang dapat natin gawin, i-dispatch siya na yang si Ver. Kung hindi niya tayo tatapusin, pues, tayo nang tumapos sa kanya. Huwag mong masaktan-saktan yung anak ko, babae! Alisin mo yung bagay na yan! Ano bagay? Ito bang buntot pagi? Aalis ka? Kayo ng bagong yanggaw na si Sen? O aalisin ko kayo sa mundong ibabaw? Tita Marita. Huwag mo kong matita-tita, Arsenio! Masakit sa akin na itakwil ka. Pero nung bumigay ka sa pagiging aswang mo at lapain si Rita, natapos na rin ang ugnayan natin. Aalis kami, tanda. Pero sa susunod na makikita-kita tayo, iisa lang ang pwedeng manatiling buhay. Kayo o kami. Nagsaboy ng kung anong abo si Aleta. Nang maglinaw ang mga paningin namin, wala na sila ni Sen. Wala na din ang katawan ni Mang Teroy. Nakita kong papalapit si Ermat sa akin. Kaya nagpilit akong tumayo kahit nanginginig ang tuhod ko. Nang tuluyan na kaming nagkaharap, sa halip na yakap ay isang malutong na sampal ang ibinigay niya sa akin. Mama. Masakit, hindi ba? Ibinuhos kong buong gitil ko sa sampal na yan. Higit pa riyan ang nararamdaman ko sakit dito sa dibdib ko. Sa pag-aakalang mawawala ka din sa akin. Para yan sa hindi mo pagsunod sa pakiusap ko. Marita, nag-usap na tayo tungkol rito. Gusto na kitang ialis dito. Bago ka pa magaya sa ama mong nasawi, dahil sa paniniwala niyang lahat ay may karapatang magbago. Pero sabi ni Andy, pakinggan muna kita. Kaya pakikinggan kita. Opo, Mama. Sabihin mo sa akin ang lahat. Wala kang lilibanan kahit isang detalye. Saka ako magdedesisyon. Pag-uwi namin sa bahay, sinabi ko lahat kay Mama ang nangyari. Mula sa aksidente namin sa liblib at ang una naming engkwentro ng aswang na tamad talon, ang pagkakakilala namin ni Aleta at ang pagkakabuo ko sa totoo niyang pagkatao. Lahat yon ay sinabi ko sa kanya. At sa kabila ng mga nalaman ko, naniwala akong kulang lang sa unawa si Aleta na pwede pa rin siya magbago. Andy, ipakita mo kay Vera nakuha nating datos. Ito, Ver. Basahin mo maigi. Pagtuunan mo ang mga petsa at lugar ng insidente. Mama, ano mga datos to? Listahan ng mga nawala. Kung di dahil sa koneksyon ng lolo mo, hindi ako makakakuha ng aktwal na listahan. Nakadeklara dyan ang mga nawawala pero hindi nila maipaliwanag ang dahilan. Ano? Inilista lang sila bilang mga nadukot ng mga makakaliwa. Bakit naman po kayo kukuha ng ganitong datos? Sa tingin mo ba'y tanga ako, Ver? Natural, sinabi na sa akin ni Andy ang lahat. Palagay mo ba'y pababayaan ka namin? Ganyang sobrang pagkahumaling mo sa babaeng yon. Nakialam na kami, Ver. Alam kong naghahanap ka ng lunas para sa kanya. Na mawala ang pagkakagusto niya sa laban ng tao. Hindi ko alam ang kahustuhan ng kasunduan ninyo pero sa tingin ko hindi siya tumupad. Kahit si Sen ay may ilan na ring napatay, anak. Kailangan magdesisyon ka na. Habang pinagtatagal mo ito, madadagdagan ng mga biktima. Mama, mahal ko po siya. Ang pagmamahal dapat may hangganan. Dapat may hangganan. Dahil kung wala, ano pang silbi ng isipan?
Humiling ako ng 1 linggong palugit kay Mama. Sabi ko, may ayos ko man lang ang damdamin ko. Makapaghanda. Mahirap kalaban ang puso, Madam Venus. Alam ko ang dapat kong gawin, pero hindi ko magawa. Yun lang po, dahil sa pag-aalinlangan at pagsunod sa nararamdaman ko para kay Aleta, napahamak sina Mama at Mang Andy. Ganito po ang nangyari, Madam Venus. Bisperas ng Pasko noon. Ver, mabuti't narito ka sa salas. Aalis muna kami ni Andy. Saan naman ang punta nyo? Mamimili. Kulang-kulang recados natin para sa Noche Buena. Pwede na siguro yung simpleng hamon na tasty bread. Na nandito ako? Hindi. Natural hindi. Kailangan natin salubungin ang Pasko ng maayos na handa. Kaarawan yon ni Hesukristo. Sige Mama, bahala kayo. Tagakain lang po ako. Sana pala sumama na lang ako. Sana ako na lang ang namalengke. Dahil pagsapit ng gabi, wala pa din sina Ermats at Mang Andy. Isang balita ang dumating sa akin. Nasa ospital sila. Takbong parang wala nang bukas ang ginawa ko. Halos masuka ako sa kaba. Dinatnan kong may malay si Mang Andy. Hindi pa nagkakamalay ang aking ina. Ayon kay Mang Andy, ganito ang nangyari. Nalibang tayo. Papalubog na ang araw. Gusto ko kasing bumawi kay Ver. 2 Pasko din kaming hindi nagkasama dahil sa pagkakadestino niya sa malalayong lugar. Dala mo ba ang buntot, Maggie? Nandito sa bayong ko. Ano to? Andy! May nanlangbat sa atin! Kumusta ka, tanda? Mukhang namili ka. Hoy, babaeng bastos! Simbaho ng sangsang mo ang pananalita mo. Kung alam mo lang kung anong makakabuti sa'yo, pakakawalan mo kami at magpapakalayo-layo ka. Matapang na salita. Pero hindi abot sa mata mo, tanda. Sira ulo kang lalaki ka. Hindi napansin ni Aleta na nasira na ni Mang Andy ang lambat na nakatabon sa kanya. Nang tuluyan na siyang makawala, sinugod niya ng saksak si Aleta, pero mabilis yung nakaiwas. Uundayan pa sana ni Mang Andy ng saksak si Aleta, pero biglang may tumarak sa likuran niya. Paglingon niya, nakita niya ang isang talon. Kinagat siya noon. Bumitaw lang yon sa pagkakakagat kay Mang Andy nang mapaluhod siya. Akala niyo ba nag-iisa ako? Ano ako? Bobo? Siyempre hindi. Sel, magbalik ka sa katinuan mo! Hindi ka masamang tao! Napaluhod ka na sa sakit ng pagkagat sa'yo ng namad talon. Pero kung makasalita ka, akala mo kayo pa rin ang may hawak ng alas. Nakakatawa. Ipakta ka, matanda ka! Ang hirap sa'yo, ubod ka ng dada. Nagpapaghalataan na babae ka nga. 2 ang bunganga. Papatayin ko kayo! Nag-anyong aswang si Aleta at naging isang tamad talon. Sinugod niya si Ermats at nagpambuno sila. Nagpagulong-gulong ang 2 sa damuhan hanggang sa nahulog silang 2 sa bangin at nagdiretso sa ilog. Nang lumutang si Ermats, wala nang malay. Mangiyak-ngiyak si Mang Andy na panay ang hingi ng tawad sa akin. Patawarin mo ako, Ver. Hindi ko naprotektahan si Marita. Iya ako sa'yo. Mga Andy, tama na yan. Ang mahalaga, pareho po kayong buhay ni Mama. Pero nasaktan siya habang kasama ako. Buti nga po at kasama kayo. Hindi ko maisip kung ano nangyari kay Mama kung sakaling nag-iisa siya. Saka sabi naman po ng mga tumingin sa kanya, wala lang siyang malay.
Panalangin natin na hanggang doon na lang yun. Sa nangyari kay Ermats at kay Mang Andy, doon ko naintindihan ang sinabi ni Mama. May hangganan dapat ang pagmamahal at natagpuan ko ang hangganan ng akin. Mahal ko si Aleta pero hindi sapat para ipikit ko ang mga mata ko sa ginawa nila ni Sen kay Mama at kay Mang Andy. Buo ang determinasyon, kumuha ako ng 2 hiringgilya. Oras na para tuparin ko ang pangako ko kay Aleta. Aleta, nandito ako para tuparin na ang pangako ko sa'yo. Tapusin na natin to. Alam ko nandito ka, Aleta. Kaya itigil mo na yung pagtatago mo. Galit ka na ba, Doc Ver? Ay, mali pala. Gibel yan. Aleta, isang tanong, isang sagot. Talaga bang ito na ang landas na nais mong tahakin? Ang tao ay isang pagkain lang talaga para sa'yo. Pagkain, palahian, isang libangan. Ano pang gusto mong sabihin ko? Ikaw lang naman itong makulit. Para kang tatay mo. Ano? Heto ang katotohanan. Yung tatay mo, habang namamatay siya, panay ang sigaw niya ng, alam ko may buti pang natitira sa mga puso nyo. Naniwala siya hanggang huli na may natural na bait ang mga magulang ko. Bobo! Aleta! Puno ng puot na sinugod ko si Aleta. Hindi ko na gusto pang makinig sa mga salita niya. Ayoko nang masira pa ang imahe ng Aletang ginusto ko. Pero bago ko pa siya naabot, may biglang sumalpok sa akin. Tumalsik ako at nagpagulong-gulong sa halong mabato at madahong lapa. Ver, huwag natin gawin to. Alam mo hindi ko papayagang papahamak si Aleta. Ano ginagawa mo sa akin? Ano ito? Minahal kita bilang kapatid, Sen. Sagdandik tayo. Alam kong hindi mo gugustuhin masaksiyan ang katapusan ni Aleta. Ver! Anong ginagawa mo? Sukostrin na sinamahan ng katas ng sambong at purong kalamansi. Ayan pa ang hiringgilya. Nakatarak sa tagiliran mo. Huwag ka mag-alala. Dahil alam ko mahilig ka sa bawang. Sinigurado kong marami rin katas ng bawang yan. Huling regalo ko sa'yo. Masabi mo namang hindi kita pinagdamutan. Sen! Sen! Sa pagtumba ni Sen, sinambot siya ni Aleta at inunan ang ulo niya sa kanlungan nito. Buong pagmamahal niyang hinagod ang buhok ni Sen at hinalikan nito sa noo. Pagkatapos nun, pinanood kong maging abo ang tanging kaibigan na mayroon ako. Ilang sandaling nanatiling nakatungo ang ulo ni Aleta at yumugyog ng ilang ulit ang balikat niya. Pagtunghay niya, sinalubong ako ng mga mata niyang punong-puno ng puot. Matapos ang gabing ito na ikaw o ako lang ang buhay, isinusumpa ko yan! Nasaan na siya? Mga kaluskos lang ang naririnig ko. Huwag ka na magtangkang tumakas, Ver. Hindi mo ako mapapaalis sa pagkakabubaw sa'yo. Huwag mo nang tangkain pang pagpumiglas. Hindi makakawala mga kamay mo sa pagkakahawak ko. Nanamnamin ko ang lasa mo, Ver. Sisikapin kong itanim sa isipan ko ang hiyaw mo sa bawat nasab ko sa'yo. Hindi mo inasahan yan, hindi ba? Nasa bibig mo ang panturok. Pero, paanong... Alam kong aabangan mo mga kamay ko, kaya sinubo ko ang hiringgilya. Dahil alam kong una mong pupuntirein ang leeg ko at hindi nga ako nagkamali. Ito na ba talaga katuparan ng pangako mo, Ver?
Pasensya ka na. Natagalan. Der, pakisabi sa mama mo at kay Mang Andy. Salamat. Ano? Sa wakas, makukuha ko ng katahimikang kay tagal ko ng inasam. Masaya ako na ikaw ang nagbigay ng wakas sa akin. Aleta, Der, anak, Well, kayo? Gising ka na, Mama. Kaya pala nagpapasalamat si Aleta. kinakailangan namin gawin yun. Dahil nakiusap si Aleta. Nakiusap siya sa inyong dalawa para mapuwersa akong kumilos at umayo naman kayo. anak, hindi na kaya ni Aleta ang pagiging aswang niya. Ayaw na lang isipan niyang kumain ng tao, pero hindi niya yun kayang labanan. Patuloy siyang nagdudusa, araw-araw. Pinatay ko ang kaibigan ko. Pinatay ko rin ang babaeng gusto ko. Isa akong doktor na nagkagusto sa pasyente kong aswang. At pinatay ko silang dalawa ng kaibigan ko. Pinatay ko sila. Pagkatapos nun, sumuko ako sa awtoridad. Isinalaysay ko ang lahat ng pangyayari. Ang naging hatol sa akin, isa akong doktor na baliw. Nakakuha ako ng instant ticket sa mental hospital kung saan gabi-gabi binabangungot ako ng pagkamatay ni Sen at ni Aleta. Nang makalabas ako, wala na si Ermats. Mga pamana na lang ang inabutan ko. Doon ko napagdesisyonan, naguguli na lang ang buhay ko sa pagsisilbi sa simbahan at mag-albularyo. Ang naging buhay ko at ang kinahinatnan ko ay isang testamento ng makalumang kasabihan. Sabi nga ng matatanda, o pag-ibig, kapag tinamaan ang sinuman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Isang linya na kadalasang ginagawang katatawanan, pero parang sumpa sa sangkatauhan. Nawawala ang kahit anong uri ng lohika, pero hindi ko pinagsisisihan. Ginawa ko yun dahil sa pagmamahal. Ikinuwento ko ito para kapulutan ng aral. Sabi nga ng makabagong salita, kapag red flag, umagwat. Hindi tatalab sa taong hindi handang magbago ang salitang, I can fix her bro. Oo, marunong ako ng makabagong salita ninyo. Inaral ko, ayos ba? Naway nagustuhan ninyo ang aking kwento. Hanggang dito na lamang po, Madam Venus. Lubos ang paggalang, Ver.